Magandang gabi, mga mahal kong kaibigan. Binabati ko kayo. Sa inyong mga YouTube receiver ngayon ay mayroong isang kaganapan kung saan pagkatapos nito ay hindi na ninyo makikilala ang inyong sarili sa salamin. Mag-ingat kayo, pero ayos lang yan. Baka hindi kayo makilala ng inyong asawa o misis at dahil dito baka magkaroon kayo ng pamilyang salungatan. Bakit mangyayari ito? Dahil mula ngayong araw magsisimula ang inyong pagpapabata. Ang pagpapabata ng inyong mukha, mga mahal kong kaibigan. Kaya mga kaibigan, sino ang makakahula kung bakit nagiging mukhang matanda ang ating mukha? Hindi ang mga kulubot ang nagpapatanda rito, kundi ang paglaylay. Ang ating mukha ay lumalaki at lumalapad. Ibig sabihin, kung bibigyan ninyo ng pansin tingnan ninyo, huwag tingnan ang inyong larawan, kundi ang larawan ng inyong Mr. o Mrs. At pansinin ninyo kung paano nagbago ang kanyang mukha sa paglipas ng panahon. Sa iba't ibang edad, makikita mo, ang mukha ay nagiging mas malapad at mas malaki. Ito ang pangalawang baba. Ito ang isa pang nagmula sa kung saan. Kahit ang ilong ay lumalaki. Pero ang mga mata, sa kabilang banda, ay nagiging mas maliit. Lumalaylay din ang mga ito rito. Ito ang lahat na hindi maaaring mawala mula sa ulo. Ito ang lahat ng pamamaga. Ang lahat ng ito ay resulta ng pagbara sa venous lymphatic drainage, mga mahal kong kaibigan. Alam na nating lahat kung paano natin maibabalik ang ating leeg, kung paano maibabalik ang ating sternocleidomastoid na kalamnan, para ang ating mukha ay magmukhang bata. Ngunit hindi pa rin natin direktang hinahawakan ang ating mukha. Hindi natin hinahawakan ang ating mukha sa anumang oras. At ngayon, dumating na ang oras mga mahal kong kaibigan. Ngayon, sa wakas, hahawakan na natin ang ating mukha kasama ninyo. Kaya, ano ang magiging interesado sa atin kasama ninyo? Dito, ito ang nasolabial fold. Nakakainis ito, hindi ba? Kailangan nating alisin ito. Sa pinakabagong fashion, walang may gusto nito. Merong may gusto nito, meron namang ayaw. Walang may gusto nito. Ito ang interbrow fold. Sino ang may gusto nito? Natanaw ang meron tayo dito. Ito rin, sa may labi at ang pangalawang baba tulad nito, alisin lahat ng ito. Makinig ng mabuti, isulat ang mga tala, at gamitin ito sa salamin. Hindi natin makikilala ang ating sarili. Ang mga batang lalaki ay magmumukhang batang babae, magiging masaya at bata. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Panoorin ng mabuti. Sisimulan na natin agad. Hawakanan ang telepono gamit ang isang kamay, hawakan ang mukha gamit ang kabilang kamay. Ang pagpindot sa ating mukha, mga mahal na kaibigan, ay nakakapagpabata. Maging maingat mga kaibigan. Huwag sobrahan ito kung hindi ay magtataka sila kung sinong batang lalaki o batang babae ang nandito. Kaya manood kayo. Saan ninyo gustong magsimula? Simulan natin sa nasal fold. Aalisin natin ito kasama mo dahil nakakapagpatanda ito sa atin kasama mo. Nabubuo ito dahil sa paglaylay, mula sa paglabag sa paglaylay sa lugar na ito. Kaya meron tayong buto ng bungo rito. Narito ito kasama natin. Ito ang nasal fold, narito ito, ngunit hindi lamang ito para sa kagandahan. Ipinapakita nito na ang kagandahan ay mahalaga sa iyo. Huwag kalimutan na ito ay napakakapakipakinabang para sa kalusugan dahil ang pamamaga sa mukha ay nagsasabi na ang venous lymphatic ay dumadaloy mula sa iyong ulo, mula sa iyong utak ay nagambala. Negatibo nitong naaapektuhan kasama na ito mismo dahil ang supply ng dugo sa utak, ang supply ng dugo sa ulo hanggat ito ay mabuti, tayo, kasama mo, ay nasa isang malusog na kaisipan. Kapag mayroong pagkakamali, lahat ay uulit muli sa umpisa. Mga kaibigan, ngayon ay may gagawin tayong isang ehersisyo na makakatulong na maibalik ang supply ng dugo sa utak. Ito ang mga ehersisyo na tumutulong sa atin na maibalik ang ating memorya at utak. At ito ang credit card na Tinkoff Platinum na tumutulong at nagbibigay suporta sa atin sa anumang sitwasyon na may kinalaman sa pananalapi, mga kaibigan. Ang mga credit card ay isang maginhawang financial tool. Madalas na may mas magandang mga kondisyon at mga bonus kaysa sa debit card. Sa Tinkoff Platinum Card, mayroon kang access sa mataas na credit limit na hanggang 1,000,000 rubles na nagbibigay daan sa iyo na bumili ng halos anumang gusto mo. Maaari kang magpadala ng pera sa mga card ng ibang mga bangko na hanggang 100,000 rubles nang walang anumang karagdagang mga komisyon. At maaari mo ring ilipat ang pera mula sa iyong debit card at mag-withdraw ng pera kung kinakailangan.
Para sa bawat pagbili, makakakuha ka ng mga bonus na maaaring gastusin ayon sa rate. Ang isang bonus ay katumbas ng isang ruble. Nangangahulugan ito na nakakatipid ka sa bawat gastos dahil maaari mong gastusin ang cashback ayon sa iyong kagustuhan. Kung mayroon kang iba pang mga kredito, bibigyan ka ng Tinkoff Platinum ng hanggang 120 araw para mabayaran ang mga ito ng walang karagdagang interes. Maaari mong gamitin ang 0% na installment na plano para sa pagbabayad ng mga binili sa loob ng isang taon, simula sa halaga na 1,000 rubles. Ito ay tumutulong na gawing mas abot kaya at madali ang pamamahala ng iyong pera, mga kaibigan. Mga kaibigan, sundan natin ang link sa description at kumuha ng Tinkoff Platinum Card na may credit limit na hanggang 1,000,000 rubles. Tara na mga kaibigan! Sundan natin ang link. Kaya mga kaibigan, tingnan ninyo, ang una mong kailangang gawin ay hanapin ang ibabang dulo ng buto ng bungo na ito, ang skull bridge. Maaari mong kapain ito dito sa iyong mukha gamit ang iyong mga daliri, hindi lamang ang hinlalaki. Hawakan mo, salatin mo. At ngayon, ang kailangan mong gawin salatin ang gilid na ito ng skull bridge. Magsimula rito sa gilid ng ilong at sa simula ng pagkilos, gumawa ka ng kaunting paggalaw papunta sa likod. Hindi mo lang basta ito pipindutin. Ibig sabihin, diinan mo at haplusin mo gamit ang mga daliri mo ang buto pababa. Ito no maaari mong malam ng iba't ibang mga kapal. Sa maaari mong malaman ang mga may sakit na bahagi, isang kailamgam mong gawin ay himasin ang lahat ng mga lugar na ito. Kapag may nakapaka ng makapal at mga may sakit na bahagi, pindutin at diinan mo ito. Gumawa ng pagkilos. Ibig sabihin, gawin mo ito pasulong paabante. At malalaman ng lahat ng may sakit na bahagi ang iyong mukha, hindi lamang sa salamin kundi sa paghipo rin ito. Ganito mo hihimasin ang buong bahaging ito. Ngayon, ang susunod na hakbang ay gumawa ka na ng kilos mula sa iyong ilong papunta sa ibaba ng gilid ng iyong bungo. Ibig sabihin, mula sa iyong ilong, pupunta ka dito, dito, dito at dito. Gumawa ka ng ganitong kilos. Patungo sa direksyon ng iyong tainga, gawin mo ito hanggang dito sa iyong auditory passages. Sa kabuuan, gawin mo ito sa tainga. Maaari mong gamitin ang mga daliri mo katulad nito, ganito, 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 ganito. At ganun din sa iyong tainga. Depende sa kung paano mo gusto itong gawin. Maaari mo itong gawin ng ganito. Ibig sabihin, pindutin mo ito. Ito ang isa pang mahalagang punto. Ibig sabihin, ang iyong mga kamay ay dapat na dumulas ng kaunti. Maaari kang maglagay ng kahit ano tulad ng cream o kung nagmamantika na ang iyong balat, dudulas na ito ng kusa. Pero kung hindi, kung tuyo, maaari kang maglagay ng kaunting tubig, tama ba? Artesian o kaya'y tubig mula sa tubo. Kung ipinanganak ka sa lungsod, ganito namin ito ginagawa. Maaari mong ikalat ang cream sa iba't ibang bahagi. Mayroon kang cream na hindi mo nagagamit, gamitin mo ito para dumulas ang iyong mga kamay. Gumawa ka ng ganitong mga galaw. 10 hanggang 15 ulit ito na maaring gawin sa isang siklo habang abala ang isang kamay. Nanonood kayo ngayon, halimbawa. Ang mga nanonood sa telepono, gawin ninyo ito gamit ang isang kamay at hawakan ang telepono gamit ang kabilang kamay. Gawin ito ng ganito. Gawin ito sa ibabang kanto. Bakit natin ito ginagawa? May kaugnayan ito sa mga lymphatic pathway. Hindi ko pa nasabi sa inyo ang tungkol sa isang bagay, mayroong siglo dito na nakalaylay. Ang mga mata ay lumiilit din, nagiging makitid, at nagbabago ang mga talukap ng mata na tila ay wala tayong nakikita. Hindi tayo tumitingin sa itaas dahil ito ay nakasabit dito at ito ang sumasagabal sa atin. Dito, meron tayong ilang mga kalamnan na matatagpuan. Inaangat ng mga ito ang sulok ng bibig at ang itaas na labi. Ibig sabihin, nagsisimula sila mula sa ilong, papunta dito sa labi. At madalas, dahil sa kalamnan na ito ay madalas na ginagamit kapag tayo ay nakikipag-usap, ito ang lahat, napapagod ito. At kapag umikli ito, bahagyang tumataas ang labi. Ito ang bahagi nito at nabubuo rin ng fold. Ibig sabihin, kailangan nating gumawa ng ganitong kilos mula sa ilong pababa sa labi, direkta sa buto. Ibig sabihin, didiinan mo ang buto na ito
na may ganitong smoothing motion pababa sa kalamnan na ito. Gumawa ka ng ganitong kilos ngayon. Ito rin ang iyong gagawin. Maaari kang magsimula sa ilong na buto gamit ang iyong daliri. Hanapin kung saan may mga masakit na bahagi. Kung wala, direkta dito sa cheekbone, maaari mong gawin ito at ganitong kilos. Magsimula mula sa ilong. Maaari ka ring magsimula sa isang panig, pagkatapos ay sa kabilang panig naman. Magsimula mula sa ilong, hindi na dito, gumawa tayo ng kilos pababa sa skull bone. Gumawa tayo ng kilos pababa rito. Ginagawa natin ito hindi para alisin ang pangalawang baba, ngunit ginagawa natin ito upang alisin ang spasm, upang i-relax ang kalamnan na ito na nagpapataas ng labi ng kaunti at nagbubuo ng hindi magandang ekspresyon, mukhang hindi masaya. Mula sa isang panig, papunta sa kabilang panig. Ibig sabihin, ang kalamnang ito, madalas itong nasa tensed, may spasm na kalagayan. Gawin mo rin ito. Maaari mo itong gawin ng 10 beses mula sa isang panig. Pagkatapos ay 10 beses din sa kabilang panig. Pagkatapos nito, maaari mong daanan muli ang parting ito na ginawa natin. Upang alisin ang pamamaga mula rito, direkta rito sa tainga, gumawa ka ng kilos. At ang susunod na hakbang ay upang palaparin ang iyong mga mata. Gawin din natin sa parting ito mula dito rin sa kilay. Kailangan alisin ang pamamaga dahil magiging problema rin ito mamaya. Kapag nagsimula ng mamasahe ang mga kalamnan tulad sa sentido, ito ay nagiging tense. Magkakaroon din dito ng mga wrinkles. Tulad ng mga longitudinal na linya, oo, lahat ay dahil sa pagkakabuo ng ganitong tensyon. Kaya sa simula, ire-relax natin ang kalamnan na ito na matatagpuan dito sa pagitan ng ating mga kilay. Para rito, gumawa ka ng kilos mula sa ilong papunta sa itaas, mula sa ilong papunta dito sa itaas. Sa simula, mula sa tuktok ng ilong, gumawa ng kilos pataas sa gitna, medyo sa isang panig. Mula sa isang panig papunta sa medyo kabilang panig. Gayun din sa isang panig papunta sa kabilang panig, sa gitnang bahagi, ginawa natin ang kilos. Maaari mo itong gawin. Ibig sabihin, ang kailangan mong gawin ay i-relax ang kalamnan. Ang posisyon ay iba-iba. Maaari mong gamitin ang iyong mga kamay, mga daliri, kung ano ang komportable para sa iyo. At sa pangalawang galaw, sisimulan natin na alisin ang pamamaga mula rito. Gamit ang mga daliri sa ganitong paraan, maaari mo itong hawakan at diinan sa ganitong paraan. At magsisimula muli tayo rito mula sa likod ng tainga, gumawa ka ng galaw mula rito. Mula sa likod, mula sa tainga, mula rito. Diretso lang, ibig sabihin, mula rito, dito, 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 at dito. Mula sa likod ng tainga dito patungo sa jugular process. Kaya sa mare mong gaswinibis ng ganitong kilos. Isa gawin? Maaari kang gumawa ng ilang kilos. Sa whisk. Sa mga whisk at pagkatapos nito ay pabalik at pagkatapos nito ay gawin sa likod ng tainga at pagkatapos ay hawakan mo ang kilay sa may kilay mismo kung nasaan ang ibaba na gilid. Dito sa mga talukap ng mata at sa ganitong paraan, gawin mo rin ang ganitong kilos dito at sa likod ng tainga. Gawin ng ilang mga kilos na maaari mong gawin ng sunod-sunod sa whisk at pagkatapos nito ay dito sa likod ng tainga rin mula sa kabilang panig. Una, gumawa ng ilang mga kilos sa whisk at sa likod ng tainga at pagkatapos nito ay sa buong mukha ulit, medyo pataas, sa whisk at sa likod ng tainga. Mga kaibigan na pagpili. Ang pagpili kasama ninyo, ito ang ibaba na gilid ng ating panga. Ganon din, pindutin natin. Gumawa ng pagkilos dito. Direkta mong gawin ang galaw sa ibaba ng gilid ng panga, tulad ng ganito.
Ibig sabihin tinutulungan mo ang lymph na hindi maganda ang pagdaloy na naipon na sa loob ng ilang taon. Sa wakas, tinutulungan mo itong umalis. Positibong epekto para sa mga hindi nagpupursigi sa kagandahan. Lahat ng mga hakbang na ito, mas mabuti na huminga sa ilong. Dahil madalas kapag may pamamaga sa muka, sabay itong nagaganap sa lalamunan. At kapag ginagawa mo ito, sabay na pinapaganda mo ang pagdaloy mula sa iyong sipunin na ilong. Ngayon, natutuhan natin kung paano alisin ang pamamaga mula sa ating mukha. Ngunit may isa pang nilalaman na nakakaapekto sa kabataan at kagandahan ng ating panlabas na hitsura. So ito na yung kondisyon ng ating sariling mga kalamnan. Kapareho ng dahil kung bakit natin sinasanay ang mga kalamnan sa braso, biceps at triceps. Ganito rin ang mga kalamnan sa mukha. Kailangan din nila ng ehersisyo. Madalas na ang bahagi ng mga kalamnang ito ay nasa hindi balanse na kalagayan. Ang ilang mga kalamnan ay maayos ang pagkakabuo, samantalang ang iba ay hindi. Bumababa ang anggulo ng balikat. Ang kalamnan na nagpapababa sa sulok ng balikat ay malakas, samantalang ang nagpapataas ay hindi maayos ang pagkakabuo. Ano ang gagawin sa kanila? Paano sila sasanayin? Hindi posible. Tama? Halimbawa, katulad ng pagbubuhat ng barbell, paano mo itataas ang barbell doon sa ilalim? Hindi ito magagawa. May mga espesyal na ehersisyo para sa mga kalamnan na ito. Kung mayroong pagnanais, may posibilidad. Magkita tayong muli sa susunod na video. At ipapakita ko sa inyo ang lahat ng ito. Sa mga komento, isulat kung gusto mo o hindi. Kung ayaw mo, walang pumipilit sa iyo. Hindi ko ito kukunan para sa iyo. Pero kung gusto mo, masaya ko itong gagawin. Kaya, mga kaibigan, binabati ko kayo. Bumata kayo ng 20 taon pagkatapos ng prosedur na ito. Kailangan mo itong ulitin araw-araw. Sapat na ang isang beses sa isang araw. Maaring sa umaga, maaring sa gabi. Kung gusto mong mukhang bata sa umaga, gawin mo ito sa umaga. At ang ganitong hakbang ay nagpapahintulot sa iyo na maging bata muli anuman ang iyong edad, mga mahal kong kaibigan. Kaya, mga tagapakinig, nakikita ko na bumata kayo. Paalam na sa inyo ngayon, mga batang lalaki at batang babae. Mga batang lalaki at batang babae, hanggang sa mga bagong broadcast, kabataan,